Ito ay may kaugnayan sa ginanap na settlement ngayong araw na ito. Director Sir, nasa iba't ibang himpilan ka sa Cotabato City. Magandang araw po. Ay, magandang araw po sa inyo, sa lahat po ng taga-subaybay ng Brigada, Voice FM, DXMY, at itong sa Adolescent TV. Kamusta? Ano yung pakiramdam na mayroon na namang naayos ang PSRO ngayong araw na ito? Yes, sobrang saya po natin kasi sa serbisyo po kasi natin yan. Ang lagi po natin isinangalang-alang po ay kapakanan po ng ating pong mga mamamayan ng BARM, and even outside the BARM, nakasapi po ng MILIP. Kasi po, madalas po binabanggit ng ating mga Islamic scholars na pag po magkaroon ng irian, alitan ng fellow Muslim na hindi kaagad maayos, hindi po matanggap kaagad yung mga kanilang mga worship. So, tinutulungan po natin sila na mapagaan para kaagad na po mag-grant yung mga kanilang mga ibada. Pwede ba malaman, Director Sir, kung saang lugar nagkaroon ng kaguluhan itong dalawang pamilya na inayos ngayong araw na to? Ay, sila po ay taga Malapang, Aliusan, North Cotabato po. Pero kasama po natin sila sa MILIP noon pa. So, kaya madali lang po, dito din sila po nagpatulong sa atin po. Kasama yung mga LGU po natin doon. Yung both side po ba, sir, ay opisyalis po ba ito ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, yung bawat panig dito? Membro lang po sila. Pero yung mga kanilang mga superior po, yan po yung kasama sa nagpapasilitate din at pumunta po sa atin para matulungan, ma-reconcile yung gusot na yun po. Busisin natin ng konti, sir. Ito po bang dalawang magkatunggali na natulukan na ho, ay nagkaroon po ba ito ng, kumbaga, nagkaroon din ng palitan ng putok ang kanilang puwersa? Opo, dalawang beses po. Although manaka-naka lang po, pero nagkaroon talaga ng putukan at nagkaroon pa ng mga evacuation. Ano po naging strategy niyo, sir, para makuha po yung loob ng bawat panig na parehong tuldukan na ho yung kanilang girian? Unang-una po, priority naman din natin po ay ma-diffuse yung tension. So, through po sa kanilang mga commanders, kanilang mga traditional leaders, pati po si LGU at yung partners natin sa security sector po. So, nagkaroon po kami ng mga pag-uusap, then yun, pinuntahan, yun na po, dumating na po tayo sa resolution. Hindi na po kaila sa taong bayan sa Bangsamoro ang pamamayagpag po ng PSRO. Simula nang maitatag ito ay sunod-sunod na po yung napag-ayos ninyo, sir. Simula nang maitatag ito, sir, ilan na pong rido ang inyong naresolba? Medyo marami-rami na po, pero yung mga matatanda na po, yung mga matagal na po ng mga rido na dormant po, isinama na po natin mag-priority. Kasi po, wala na po tayong maraming i-resolve kaya nagdi-decline naman din po ang rido. So, wala na po masyadong kaya, panay na lang po tayo doon po sa tanong kung paano na-come up, babalikan po natin ng konti. Nagkakaroon po tayo ng often na conflict management meeting po. So, kaya na-come up po natin yung mga ganun. So, gaano katagal itong hidwaan ng dalawang grupo, sir? Bago lang po, hindi po inabot ng 1 taon. May nakita po kami kanina doon ho sa isinagawang settlement na may pera na involved. So, ano po ito, sir? Yeah, tulong po natin yun doon sa namatayan po kasi doon po nag-umpisa yung awayan sa mayroong isang lalaki po na pinatay ng hindi naman po alam, tinambangan po kasi. Hindi naman po alam kung sinong nananambang. Pero nagkaroon po sila ng suspect na wala naman pong matibay na ebidensya. Yun po sa kabilang suspect nila. So, todo tanggi yun kasi wala naman mga evidences. So, tinatanggap po natin yan kasi po sa Islam, pag gano'n na, pasusumpahin na lang sa Quran. So, dahil magiging dihado yung immediate family nung namatay,
So nagkaroon na lang kami ng initiative with the local government units ng Aliusan at ng Pikit at ng regional government ng BARM na tulungan na lang. So kaya po, yung pera po na nakita nyo, hindi po yung pera ng gobyerno, kundi initiative po, pera po ng mga leaders po. So paano po yung mga nag-evacuate doon ho sa lugar? Ibabalik na ba ng PSRO? Sasamahan pa ba ng staff ng PSRO at iba pa, sir? Yun po yung susunod na hakbang po. Gagawin po natin yan kagad, may babalik. Katunayan po, yung iba, nung few days ago, matapos yung conflict management, bumabalik na po yun. So susundan na lang natin, baka magkaroon pa tayo ng mga intervention, ng mga tulong po sa kanila. Kasi may turing po natin yan na man-made calamity po. So posible ito sir na magkakaroon ng kanduli bilang Thanksgiving kanduli sa bawat panig? Hindi pa po napapag-usapan, pero pwede naman din po gawin yan. Pero ang priority po natin talaga makakauwi po sila at maalalayan doon po sa kanilang pamumuhay dahil po sila po inaabala po in duration po ng kanilang hidwaan. Yes sir, ang talong ko po na nabanggit niyo po kanina na supposed to be nasa transition lang po kayo, pero kumbaga parang tao sa puso itong pagtulong niyo dito sa resettlement. So ano po yung impact nito sa kanila? Yes, kasama po kasi sa aspeto ng transition ang conflict prevention po. Conflict prevention po, immediate scope po din ni transition yan na naipataw kay PSRO. So, ibig sabihin, kung magkakaroon ng tensyon, aga pa na para hindi na mabuo. Pag naman nabuo, i-resolve ka agad. So, yan po yung bahagi ng ating... Sige. Parting words na lang siguro sir sa pamagitan ng vernacular language, Sige. lalo na po sa both side na parehong yumakap na sa kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamu no bamakikinig sa kanonya interview. Bali sa mga sultan nakapamagayon din na tambilan tanu din ni Mayaba ukit kapamagayon na niya. So mga pagali nila man madama katin na panulima no ikapasada na nang kanyatan witabang sa mga tawanan na panon ni kapananalos sa kinagkapyan nila nanan. So daw na makalipos sa nangaipos din na kuha na nakalimpangan tanu din ito di makakapya sa kita nito. Bapalumanan batalwan nanan lukwanta no moralizon namba ananggula naanggat ano sa kinapamaguyag-uyag kinapamangagi ng mga wata nandoso kinagkakalban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Basta.